So dahil meron akong nabasang question regarding preventive suspension sa comment section, gusto ko lang magbigay ng insight regarding preventive suspension. Well, ang preventive suspension ay pinapayagan ng batas na i-impose na employer sa empleyado na under investigation dahil sa alleged violation nito ng mga rules or regulations ng kumpanya. Kasama ito sa tinatawag na management prerogative. Isa ito sa kapangyarihan ni employer para disiplinahin ang kanyang empleyado. Ang preventive suspension ay pwedeng ipataw sa isang empleyado pending investigation kapag naniniwala siya na may seryosong banta sa buhay o ari-arian ng employer kapag patuloy na pinapasok niya sa trabaho itong empleyado na under investigation. So, hindi sa lahat ng pagkakataon pwedeng gamitin ang preventive suspension. Ito ay gagamitin lamang kapag naniniwala ang employer na may seryosong banta sa kanyang buhay o ari-arian o sa buhay o ari-arian ng mga empleyado ng kumpanya. Gaano katagal ang preventive suspension? Hindi po ito pwedeng lumampas ng 30 days. So kung hindi lalampas ng 30 days ang preventive suspension ayon sa batas, ano ang gagawin mo kung hindi pa tapos ang iyong investigation and lampas na ng 30 days? Sa ika-31st day ng preventive suspension at ayaw mo pa rin papasukin ng empleyado pending investigation ng kanyang alleged violation, i-reinstate mo na siya sa payroll. Ibig sabihin nito, babayaran mo na yung mga araw na hindi mo siya pinapapasok dahil lampas na ng 30 days yung kanyang preventive suspension, and ang allowed lang ng batas na preventive suspension ay no longer than 30 days. So kapag extended na yung preventive suspension na employee, babayaran mo na ang bawat araw ng extension ng preventive suspension niya. Okay? Ngayon, upon conclusion ng inyong investigation or ng inyong pag-iimbestiga, nag-decide kayo na i-terminate sa employee. May obligasyon ba sa employee na ibalik yung mga binayad niyo sa kanya sa extension ng kanyang preventive suspension? Wala. Hindi niya kailangang i-reimburse ang kumpanya sa mga sweldo na natanggap niya during the extension ng kanyang preventive suspension. So kung ikaw ay isang employee and extended na beyond 30 days yung iyong preventive suspension and hindi ka ni-reinstate sa iyong position or even sa payroll, ano ang mangyayari? Pwede ka na bang mag-file ng constructive illegal dismissal? Ang mere extension ng preventive suspension ay hindi nangangahulugan ng constructive illegal dismissal. Yung 30-day limit ng preventive suspension ay naaayon sa intensyon ng batas na mapangalagaan yung karapatan ng mga manggagawa at maiwasan na magamit ito ni employer bilang kasangkapan para i-terminate o tanggalin yung empleyado na hindi niya gusto. At ang gagamitin niyang dahilan ay ang management prerogative. So para ito ay maging constructive illegal dismissal, yung extended preventive suspension dapat may kasamang bad faith or malice sa part ni employer para mapilitan ang empleyado na i-let go yung kanyang posisyon or umalis sa kanyang trabaho. So, extended preventive suspension at may kasamang bad faith or malice sa part ni employer equals constructive illegal dismissal. Okay? Ngayon, halimbawa yung preventive suspension mo naging indefinite, umabot ng 9 months. Ang sabi ng korte, mayroon ng constructive illegal dismissal. Or, ganito, binigyan ka ng preventive suspension, ang sabi magkakaroon ng investigation sa case, so pending investigation, naka-preventive suspension ka muna. Pero yung totoo, wala namang intensyon sa employer na gawin yung investigation. So,
meron ng constructive illegal dismissal kasi may bad faith doon sa ginagawa ni employer. Halimbawa, within 30-day preventive suspension, natapos mo na yung investigation. And then, ang findings is, terminate talaga si employee kasi meron talaga siyang ginawang violation. And yung penalty ng nagawa niyong violation ay dismissal from service. So, hindi pa natatapos yung 30-day preventive suspension ng employee, no? And then, kinausap mo na siya, sinabi mo na ganito yung findings, may magkakaroon ng termination dahil yun ang penalty ng nagawa mong violation. Then, nag-offer si employee na magre-resign na lang po ako instead na i-terminate ninyo ko para magkaroon po ako ng malinis na record, hindi po mabahiran yung aking record, yung employment record ko. Pwede ba yon? Yes, pwedeng gawin yon ng employee. Ngayon yung decision ni employer, nabigyan na lang ng chance na mag-resign si employee para magkaroon ng graceful exit. Hindi ito illegal. Within their management discretion, yung ginawa ni employer na pagpayag na mag-resign na lang yung empleyado kesa naman tanggalin siya. Ngayon, pwede ka bang humingi ng separation pay as a condition bago ka mag-resign? Tandaan po natin na ang separation pay ay ibinibigay o ibinabayad lamang sa mga empleyado na tinatanggal due to authorized causes of termination. Ngayon, kapag ikaw ay pinatawan ng preventive suspension, meron kang nagawang violation. Okay? So, yung pagtanggal sa'yo eventually after ng investigation or ng conclusion ng hearing, yung pagtanggal sa'yo ay resulta ng just cause and wala itong kabayaran na separation pay whatsoever under the law. Okay, so bumalik tayo dun sa empleyado na under preventive suspension and then nagsabi siya ng kanyang intention na mag-resign na lang kesa naman matanggal siya, okay? So, bibigyan mo na lang siya ng graceful exit, yun ang request ng empleyado. Kakaantay mo ng resignation letter niya, lumampas na ngayon yung 30 days na preventive suspension niya. And syempre, hindi mo siya pinabalik sa trabaho kasi inaantay mo yung kanyang resignation letter. Ano ang mangyayari ngayon? Meron na bang constructive illegal dismissal dahil lampas na sa 30 days yung kanyang preventive suspension? Well, gaya ng nauna nating sinabi kanina, hindi lahat ng lumampas ng 30 days ng preventive suspension ay equivalent sa constructive illegal dismissal. Lalo na kung mapapatunayan na employer na wala siyang bad faith. Okay, extended yung kanyang preventive suspension, hindi namin siya binayaran dun sa extended preventive suspension niya kasi sinabi niya or nag-express siya ng intention na mag-resign na lang. Bigyan siya ng graceful exit kaysa tanggalin siya. So, walang bad faith doon, 'di ba? At kung halimbawa, lumampas na ng 30 days yung iyong preventive suspension, then nakiusap ka nga sa employer na bigyan ko na lang ng graceful exit, magsasubmit ka ng resignation letter. Pero kahihintay na employer, hindi dumating yung resignation letter mo, lumampas na ng 31 days, lumampas na ng 30 days yung iyong preventive suspension. Pumunta ka ngayon sa DOLE, nag-file ka na ng constructive illegal dismissal dahil sabi mo, naka-indefinite preventive suspension ka, hindi ka pa rin pinababalik sa trabaho. Ano ang ibig sabihin nito? Well, kagaya nga ng sabi natin kanina, kung walang bad faith, walang constructive illegal dismissal kahit na extended yung preventive suspension mo. And yung pag-file mo ng constructive illegal dismissal sa DOLE, ang ibig sabihin nun, ikaw na mismo yung voluntarily nagte-terminate ng employment mo or ikaw na mismo yung tumapos ng employment mo kay employer. Hindi ka entitled sa separation pay, hindi ka rin entitled sa back wages. Okay? So, walang bayad yung ganon. So, sa ganong sitwasyon, walang constructive illegal dismissal bagkos ikaw pa nga yung voluntarily nag-terminate o pumutol ng iyong employment with the employer.